Nagpakalat na naman mga kababayan ng fake news, yung mga DDS vloggers. Ano naman anya Mr. Maravillas na fake news? May video na naman po na pinapakalat, na pinapalabas during the occasion po ng National Convention ng Bagong Pilipinas Alliance, yung launching ng 12 senatorial candidates ng administrasyon po, na mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nag-endorse, nagpakilala sa kanila, yung Magic 12 ng administration candidates. May inabot anyang kung anong bagay sa ating Pangulo. Yung isa sa mga nandun, pinalalabas po, pulburo na naman po. Ipakita ko po sa inyo yung video. Nag-viral po. Pag chismis na talaga po, marites na mga video, nagba-viral kaagad. Ang hilig po ng mga netizens sa chismis. Kaya yung mga fake news po, parang wildfire ang pagkalat. Pero pag totoo yung kwento, hindi masyado nagba-viral. Ito po yung pinapakalat. Ano daw yung iniabot na puti, DDS peeps are claiming these drugs. Yan o. Umabot na mga kababayan sa 148,000 views, 1,300 reactions. Ang titulo po, ano itong inabot? Talaga mga tao, kaya ang dali pong maloko ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi napakahilig tayo sa napakahilig natin sa mga marites na kwento. Ito siya, mga kababayan, yung pinapaviral nila po. Panoorin natin, tingnan natin kung ano to. Ayan may inabot. Ayan Tapos, sabay selfie sa ating Pangulong Bongbong, yung naka-red. Yan short video clip lang po. Yan inuulit-ulit lang nila, mga kababayan. Yan may inabot. Yan at kinamayan yung ating Pangulo, sabay selfie. Tapos, ang caption niya, mga kababayan, ang nagpakalat nito, political witch boy. Ano itong inabot? Yan Ilang seconds lang siya, mga kababayan, inuulit-ulit lang para mag-create ng curiosity at duda. Gustong siraan talaga yung ating Pangulong Bongbong, mga kababayan. Gusto nilang palabasin na yung Pangulo talaga pong nagpupulburon. Di anya Mr. Maravillas ang iniabot sa ating Pangulo. Baka pulburon man talaga. Tingnan natin pa kung yung inabot sa ating Pangulong Bongbong. Dito siya, mga kababayan, kinuha. Tingnan ninyo. Napicturan siya, mga kababayan. Kita ninyo, yung nakapula, may inaabot sa ating Pangulo. Ayan nasa kamay ng lalaking nakapula na nagsilpi kanina. Ayan Ito yung series ng picture. Click, mga kababayan. Kuha during the occasion. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano siya. Ayan nakabuka na yung kamay ng lalaki. Pulburon ba yan, mga kababayan? Yan, tingnan natin kung pulburon nga. Tulad ng gustong palabasin ng mga DDS. Pulburon ba siya? I-close up natin kung pulburon. Yan po close up. Ito yung lalaki, nung papalapit pa lang siya. May awak-awak siya, di ba? Yan. Kasi, siyempre, pag nadyan ang Pangulo, nag-uunahan sila na magpa-picture. May inaabot siya sa ating Pangulong Bongbong. Ay mas kasi may close encounter kami ni Mrs. Balyahan talaga po. Pag hindi ka makipagsiksikan, hindi ka makakapagpa-picture. Di ba? So yan, mga kababayan. Malinaw na hindi pulburon. Nakita ninyo? Mga kababayan,
Polvoron ba siya? Yan po yung pin. Binibigay ng lalaki sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kinakabit na pin, pinagawa ng partido po, Partido Federal ng Pilipinas. Yan pin, binibigay ng lalaki sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin kilala kung sino yan. Ito po siya, Partido Federal ng Pilipinas, Kalayaan at Kaunlaran. Ito po yung yung binibigay ng lalaki sa ating Pangulo. Ayan red and blue. Mga kababayan, red and blue. Yan ang pin. Tingnan natin yung maliit na nasa kamay ng lalaki uli para malinaw po. Ayan red and blue. Ito yung nagbigay, mga kababayan, may gawa ng pin ng partido. Yan, sabi niya, today at the inauguration of the 17th of President of Republic of the Philippines, I am honored to see the presidential Philippine flag pins worn by President Ferdinand Marcos Jr. and President Rodrigo Duterte, as well as the first family officially crafted and manufactured by El Oro Medallic Engraver Corporation. Congratulations to our new president. Sila talaga ang tagagawa. Sila din ang gumawa ng previous administration. Pati ngayon, sila din ang nagawa. Nakita na ninyo mga DDS? Ilig ninyo mag-fake news. Ito siya, mga kababayan. Ulitin natin, may ibinigay sa ating Pangulo na sinasabi pulburon daw, sabi ng mga DDS. Yan tapos, ibinulsa ng ating Pangulo. Sinasabi, binigyan niya ng pulburon. Yan, kinuha ng ating Pangulo, tapos binulsa muna. Tapos, diretso na. Alam niya kasi, mga kababayan, kung ano yon. Kasi, ipipin niya yon, mga kababayan, sa okasyon nga po ng launching ng yung National Convention pala ng partido, alyansa, bagong Pilipinas Alliance. Sunugan niya agad, Mr. Maravillas. Saan mo niya, Mr. Maravillas, nakuha yung video? Yung mga picture ng video yun, mga kababayan, pinadala sa akin mismo. May direktang contact nga tayo sa Presidential Communications Office kasi nagpakalat na naman po ng fake news yung mga taga-nausok. Baka may maniwala na naman po tulad ng fake video yung pinakalat po na pulburon. Pagdating ng oras ng examinin po ng mga experts doon sa India, confirm, fake nga. You see? Ito yung full video, mga kababayan noon. Ito siya. Ito yung lalaking nagbigay. Ayan. Ayan Tapos binulsa ng ating Pangulong Bongbong. You see? Ayan po yung lalaki. Itong video ito, galing ito sa RTBM. RTBM, Presidential Broadcast. Ulitin natin, mga kababayan, para makita ninyo kung paano mamiki ang mga DDS vloggers. Yan Yan siya. Hawak-hawak niya yung pin, presidential, yung partido, pin ng Partido Federal ng Pilipinas. Yan binigay. Diretso bigay. Kinamayan niya, tapos binulsa naman ang ating Pangulo. Tapos nagpa-picture-picture. Selfie sila. Pakinggan natin yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos during the Alyansa para sa bagong Pilipinas Convention. Maraming salamat si Chis Escudero, si Speaker Martin.
SAP, and mga congressmen. Secretary Anton Lagdameo, magsiupo po tayo. Allow me to greet the distinguished guests that we have here today and members of the different parties. Senate President Chis Escudero, the other members, all honorable members of the Senate, House Speaker and Lakas CMD President Ferdinand Martin Romualdez, and honorable members of the House of Representatives, the political party leaders of the Partido Federal ng Pilipinas, Gov. Jun Tamayo, Nacionalista People's Coalition, Secretary Mark Leandro Mendoza, Nacionalista Party, Senator Mark Villar, National Unity Party Representative El Rey Villafuerte Jr., the honorable members of the Cabinet, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi pangkaraniwan ang pagtitipon ngayon dahil ito ay pagkakataon para ipakita natin ang kahalagahan ng pagsasama-sama at ng pagkakaisa para sa kaunlaran, para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan nating lahat. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan, na ikakampanya ang isang programang pangkaunlaran na walang naiiwanan. Kahapon siya mga kababayan, 26. Ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Titindig para sa interes ng bayan at sa kapakanan at karapatan ng bawat isang Pilipino. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Kaya naman, mga kababayan, ang mga sumusunod na individual ay kilala natin sa kanilang kasanayan at sa kanilang serbisyo publiko. Ang una sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, Hindi Salita, Secretary Benher Abalos. Yan ang gusto ko. Yan muna ang una kong napili, mga kababayan, si Benher Abalos para senador. Ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso. Wala sa pulyeto ang pruweba ng kanyang kagalingan. Nasa lungsod na mahusay ng pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na, dapat better. Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Ito naman ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas 5 dekada sa taong bayan. Anuman ang kanyang sasabihin at gagawin, ito
ay laging nakaangkla sa moto ng kanyang alma mater: courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA: ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. Kalaban niya dati sa pagkapangulo 2022. Susunod sa ating lineup. Nahasa bilang vice-gobernador na sumama ngayon ay na nasa sa Senado. alyansa. Gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Si Supremo. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay sanayatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aimee. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang Aimee solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Aimee Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Wala si Aimee. Tanyag, pero hindi siyempre lang kapatid. Sa ating bansa. Kung hindi sa buong mundo, ang susunod natin ay ang ating pambansang hindi pwedeng kamao itakwil. na nagpamalas ng galing bilang mambabatas. Mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Ito yung anti-Marcos din. Pero sumama na po kay Marcos. Kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel. Ipakulong na daw si Imelda. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Vice-gobernador, gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador. Talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay. Mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maaliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Tito Sen. Ito sana yung iboboto kong Vice Presidente. Sabi ko matatalo lang, si Inday na lang. Ang Big Brother. Nagkamali tayo kay Inday. Naging mayor ng Tagaytay. Puno ng MMDA. In-endorse kasi ng ate. Kayo ni team kasi ng Pangulo. Kaya binoto ko na lang. Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Ito lumipat. Digong ito. Nag-abandon ship sa PDP. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nangiilbihan bilang kalihim ng DSWD na ngayon naman ay miyembro ng Kongreso. Mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo, kakampi ng inaapi. Ngayon, ang aking ika-12 na sa hanay ng nagpamalas ng husay sa pamumuna. Hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Maraming fans.
naghakot siguro siya, no? Ng mga supporters para may taga-sigaw. Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama nagbubuklod, mas mapapadaling matupad ang ating mga adikain para sa isang mas magandang bukas. Nasabi ko na rin dati na marami tayong sanay at hasa sa serbisyong publiko. Hindi na po ito bago sa atin. Wala po sa ating hanay, 8 po sa ating hanay ay veterano na senador. Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto at Tolentino. 7 ang may karanasan sa Kongreso: Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo at Villar. 5 ang nahasa sa lokal na pamahalaan: si Aimee sa Ilocos Norte, Lapid sa Pampanga, Revilla, Cavite, Binay sa Makati, Tolentino ng Tagaytay, Tito Sen bilang Vice Mayor ng Quezon City. 4 din sa kanila ay nagsilbi bilang miyembro ng kabinete: Abalos sa DILG, Tulfo sa DSWD, Lacson ng Yolanda Rehabilitation Commission, Tolentino sa MMDA. Pagdating naman sa geographical representation, 2 ang tiga Mindanao: Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensan. At si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Bukod pa ron, ang unang Vicente Soto ay naging senador ay taga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee ay 100% Waray. At ang 3 malalaking rehiyon ng gitnang Luzon, Kamaynilaan at Timog Katagalugan, ay may boses sa ating kupunan. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan po ang alyansa ng pagkakaisa. Huwag matulad sa unity ni Inday. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.